Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook Reel pinost ng Citizen Watch Patrol. Ang title niya is "Gusto diktahan ni Romualdez ang Senado." Parang nagpapahayag siya ng pagkadismaya na bakit ang mga senador na gawin nyo naman yung trabaho nyo, tapos na namin. Tungkol ito sa pagka-postpone ng reading ng Articles of Impeachment. Supposed to be bukas, June 2. Pinospone ng Senado sa June 11 na lang daw. Ito na nga, marami nang nagre-reklamo. Okay, pakinggan natin si Speaker Romualdez, then bigay tayo ng opinion. Imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RDs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA priority, tapusin na lang. Tutusin na lang yung trabaho nila. Tingin lang tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Balik-sesyon na sa Lunes ang Kongreso, pero uunahin muna ng Senadong isabatas ang 12 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kaya sinulatan na ni Senate President Francis Escudero si Speaker Martin Romualdez para ipaalam na imbis na June 2, June 11 na nila pakikinggan ang pagpasa ng sakdal sa bise. Yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RDs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA priority, tapusin na lang. Tutusin na lang yung trabaho nila. Tingin lang tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Balik-sesyon na sa Lunes ang Kongreso, Kadugay. pero muna ng Senadong isabatas ang 12 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kaya sinulatan na ni Senate President Francis Escudero si Speaker Martin Romualdez para ipaalam na imbis na June 2, June 11 na nila pakikinggan ang pagpasa ng sakdal sa bise. Yung mga kaibigan natin sa Senado, Okay, so parang kawawa ang mga kongresista nito, no? Yun nga, si Congresswoman-elect Laila De Lima parang nawawala na ng pag-asa na ang rumors na naririnig niya is hindi na daw matutuloy ang impeachment. Baka don't know, opinion ko lang ito, di ba? Nagsabi na ang Pangulong Marcos na ayaw niya talaga ng impeachment ni BP Sara. At tapos yung survey ng Pulse Asia lumalabas, mas maraming Pilipino na ayaw. Baka yun na nga, ito na yung tugon sa popular demand na wag nang ituloy ang impeachment. Ganon. Ito, speculation lang ito. Baka ang Senado, alam niyo naman, si Senate President Escudero, aliado ng Malacanang. Baka totoo na ayaw ng Pangulo. Ang may gusto lang, mga kongresista. Si Speaker Martin Romualdez. Excuse me, ha. So, yung rason ng Senado, tapusin mo nang ipasa ang mga priority bills. Kasi mayroon ng LEDAC na tinatawag Legislative Executive Development Advisory Council, parang ganon. Dinidetermine na ng administrasyon ano ba yung priority ipasa na bills. At ito na nga, merong 12 priority bills na dapat unahin. So, anong mas importante? Yung mga priority bills o itong impeachment? Well, kay Speaker Martin Romualdez, mas importante ang impeachment sa kanya. Yung priority bills, hindi. I'm sorry, kung ako ang iyong tatanungin, tama lang na i-prioritize yung pagpasa ng mga priority bills. Kaya sino ang makikinabang sa pagpasa ng priority bills? Di ba ang taong bayan? Kaya nga may kongreso kaya nga tayo mga taxpayers, yung ating binabayad na buwis na pupunta sa kanila, sinusuldan sila para magpasa ng mga bills na makakatulong sa taong bayan. Ngayon, inuuna. Which to me, mas magandang unahin mo magpasa ng mga bills. Kasi, sino bang makikinabang sa impeachment? Granting na ma-impeach nila si BP Sara. O di ang makinabang yung mga may ambisyon sa 2028.
yung grabe ang pangandoy kung sa Bisaya. Ano bang Tagalog ng pangandoy? Ambisyon na magpresidente sa 2028. Alisin natin yung balakid sa ambisyon. O sinong balakid? O si BP Sara. Kaya gusto nilang tanggalin. So, unahin nyo ang impeachment. Mamaya na, kahit wag nang ipasa yung mga 12 priority bills. Parang ganun ang sinasabi. Well, diskarte na ng Senado. At ako, nagpapasalamat ako sa leadership ng Senado, Senator Escudero, na inuna talaga. Priority talaga. Sorry na lang sa mga kongresista dahil I don't know, June 11 reading ng articles of impeachment, June 14 adjourn na. Wala na. So ang mangyari nito is 20th Congress na. Yan na yung usapin ngayon, na may mga perspective na hindi na pwedeng i-crossover. Sabi yan veteran ex-Senate President Franklin Drilon, sabi niya, my fearless forecast, hindi na matutuloy ang impeachment trial. So, wala na. Gustong-gusto ng taong bayan, especially mga DDS. Ako gustong-gusto kong makapanood ulit ng impeachment. Matagal na yung last, yung kay late Chief Justice Corona, nanood ako nung una. Napanood ko rin yung kay Era. Matagal na yon. Gusto kong makapanood. Lalo na ito ngayon, nag-promise si BP Sara na magkakaroon ng bloodbath. Wow! Exciting bloodbath. Kung hindi matuloy, sayang, magiging boring na naman ang political situation kung hindi matuloy. So, anyway, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Kawawa naman ang mga kongresista. Nako, ayoko nang basahin yung mga comments ito, masasama. Mga comments, negative comments against kay Speaker Martin Romualdez, wag ko nang basahin. Basta ako, kung anong tatanong ninyo, sana matuloy ang impeachment, mag-crossover sa 20th Congress para mapahiya na kung sino ang mapahiya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Mayroon tayong livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim tayo ng saging lakatan.